Ayun, good morning sa mga tropa nating trader dyan. Paano tayo mag-select ng pang long term na crypto or stock? Ang ginagawa ko kasi, minsan, ako, nagbe-base pa rin ako doon sa tinatawag na BTC cycle. Ang cycle kasi ng Bitcoin is nung 18 is down siya, bear market. May cycle siyang 3 years, nag-uptrend, and 2022, downtrend siya. So, 22, 23, 24, 25, uptrend. So, possible na this coming 2026 is magkakaroon tayo ng bear market. Expected naman natin yon. So, kahit na, siyempre, maraming good news ngayon kasi unang-una, si President Trump is pro-crypto ito. Possible na magkakaroon din tayo, pwedeng ma-delay, pwedeng ma-advance, lang, impossible na magkakaroon tayo na tuloy-tuloy na bull market. May tinatawag tayong correction dyan. So, yun ang hahanapin natin. Sa ngayon, ako, medyo ano to ko ngayon sa BTC, ang hinahanap ko ngayon na altcoin or memes coin is yung sumasabay sa market cycle ni BTC at the same time naka-down pa ngayon. So, ito ang nakita ko, isa ito sa tinitingnan ko yung Ethereum. Yung Ethereum, kung titingnan natin, halos sumunod siya sa market cycle ni BTC. 2018 is downtrend din siya. Although 2019, hindi siya red din yung candle niya pero hindi na rin siya bumaba. Kumbaga steady kasi steady lang siya. Naka-doji lang siya. 2019, umakyat siya, sumabay na siya kay BTC, and 2021, sumabay din siya, nag-uptrend din siya. 2022, sumabay din siya kay BTC, nag-downtrend or bear market 1 year, and 2023, sumabay siya pag-uptrend. And 24, ngayon 25. Kung titingnan natin, si BTC is mataas ng inakyat niya. Ngayon, si Ethereum is red pa yung candle niya. Ngayon, ini-expect natin na medyo may maganda siyang galaw ngayon. Tingnan natin sa daily time frame. Tingnan natin, yung daily time frame niya. Kaya kung mapapansin nyo, nung nakaraang mga vlog ko is madalas ko binablog ito si Ethereum and DOGS kasi mas malalim yung mga dinaw nito. So, ina-expect natin na may malaki pang move siya. Sa akin nga noon, napabilis kasi yung takbo niya. Charting natin technically itong Ethereum. Nung nag-rally ito, gusto ko ito, dito siya para mas maganda yung takbo niya. Mataas kasi masyado, kaya normal na mag-sideways siya. Gusto ko dito lang siya maglaro-laro muna siya noon eh. Ito lang muna eh, ditong area na ito eh. Up, sabay laro-laro dyan, yan, sabay up. Ganun lang. Na-extend kasi masyado siya, kaya ito naharangan ni 200 MA. Yan ang silbing resistance niya. At the same time, itong area na ito,
Matibay na resistance talaga yan. Ngayon, pag binutas niya yan, ang area na ito, possible na magkakaroon ng galaw yan. Matagal ko na ito binabantayan nung since nag-umpisa pa ako mag-vlog, binablog ko na ito kasi area pa rin na ito. Tiningnan ko na yan, yung nag-down ng mahaba, sabi ko mas malalim ang medyo may mataas na pwedeng space na liliparan niya. Kasi kung titingnan natin, ang 80 nito, all-time high niya is nasa 5,000. So, si BTC, na-break niya na yung all-time high niya eh. 109, all-time high niya. Si Ethereum is wala pa. Magiging guide lang ito sa inyo. Ako, hindi ako hodler ako. Long-term trader ako. Sabi ko, kung nagtitrade man ako is maliit na portion lang yung tinitrade ko. Expected natin kay Ethereum bago mag-end of 2025 ay sana magiging green ito. Maabot niya lang yung 4,000, okay na yon. Ilang percent na yon? Napakaanto na yon. Ilang percent na yun kung sakali. Kung dito ka nakapasok sa area na ito, ayun 108%. Isa pang tinitingnan ko yung Dodge. Si Dodge, tingnan natin ito sa yearly time frame. Ayan. 2022, nag-down din siya. So, sabay din siya sa nito kay BTC. 23, nag-uptrend din siya. Sabay siya kay BTC. 24, uptrend din siya. Sabay kay BTC. Ngayon, si BTC, naka-green candle na siya sa yearly. Si Dodge is naka-red candle. So, possible na inaasahan natin, expected natin na may possible na upward momentum pa siya, may upward na movement pa siya. So, antayin natin. Yung daily, tingnan natin yung daily niya. Okay. Nasa magandang posisyon naman. So, mag-cross na pala ito nito, yung 100 mAh saka 50. Tingnan natin kung ako kasi ito yung mga gustong-gusto kong iti-trade, yung mga talagang nasa baba. Kasi matyaga ako mag-antay sa mga yun, mga hinahanap ko naman. Napakarami kasi naman na hindi lang crypto ang tinitrade ko, nagtitrade pa rin ako sa stock. Napakarami naman na pwedeng hahanapin natin na nasa baba talaga. Bakit magtitrade tayong nasa taas na possible na mas mahaba yung mabababaan mo? Wag lang tayong mag-trade doon sa mga mabababa yung capital kasi mas madali i-manipulate yung ganong klaseng crypto. Yan lang at sana na ibigay kong maganda yung paano ko seleksyon ng isang crypto or stock na na pwedeng i-trade or
handler ng pang long term. Kung term pa yan sa stock market, yung bagger stock, mostly yun ang mga hinahanap natin kasi long term tayo. Yung mga trader, baliwala sa kanila yan. Kasi sa kanila, kung minsan mag-trade sila isang araw, benta nila sa hapon. Or tayo, investor tayo, or swing trader tayo, hinahanap natin yung mga nasa baba na medyo may magandang pangalan. Yun lang, muli, maraming salamat at sana nakatulong sa inyo ang bidyong ito.